Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang PBBM na siya grabe ang binunyag ni Ted Filon. Nagkagulo sa Malacanang at tumistigo na. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin. Mula po rito kaya Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, Romualdez Rice, nako. Nakita nyo na po ba ito sa inyong mga newsfeed? Romualdez Rice, nako, talagang politiko ito. Ipolitiko ang tawag dito, di ba? Ipolitiko. Kasi malapit na po ang eleksyon, kaya siguro ginagawa nila ito. Mga kababayan, marami po talaga ang umalma dito sa Romualdez Rice na ito at saka doon sa Laon Rice na kanilang binebenta ng 29 pesos na lang. Nako. Dahil ba malapit na ang eleksyon kaya ganito? Para hindi sila makalimutan ng tao, nilalagay na po sa mga plastic ang kanilang mga pangalan. Sa bagay mga kababayan, mukha naman talaga silang mga plastic. Eto na. Sama-sama at sabay-sabay po nating bigyan ng reaction ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos mamigay ng bigas na may pangalang Romualdez Rice. Speaker Romualdez tila kinuyog ng taong bayan at sikat na broadcaster na si Ted Filon. Tila nabuking ang NFA administrator na laon o lumang bigas di umano ang ibibenta sa kadiwa ni PBBM. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like. So yan mga kababayan, no? Talagang nakaka-buisit ito. Buisit kayo. Isipin mo mga kababayan na i-stock muna nila. Ibig sabihin may bigas pala ang Pilipinas. In-stock lang. Kaya ngayon ito nalaon na. Ibig sabihin malapit na pong masira. Doon pa lang nila ibebenta ng mura. At eto, sampal po ito doon sa mga nagsasabing may malasakit po ang mga Marcos, no? Sampal po ito doon sa kanila mga kababayan. Kasi tingnan nyo, kung talagang may malasakit po sa ating lahat ang Marcos, bakit kailangan pang bulukin, no? Bakit kailangan pang ipaabot sa masisira na yung bigas bago pa ibenta ng mura? Diba? Tapos binebenta pa, pasira na nga. Sira na nga diba? Binebenta pa, hindi na lang ibigay. Diba talaga gusto pang pagkakitaan yung mabubulok na, sampal po ito sa inyo. Nasaan ang sinasabi nyong may malasakit? Eto ba? Nagbebenta ng murang bigas pero laon. Sabi nga ng iba, yung iba nga dyan, may mga ano na yan, may mga uod na. Puro yagaba. Kung sa waray pa, puro yagaba na yan. Diba? Talaga namang matalino rin si Romualdez, inilagay rin yung pangalan niya sa plastic. Grabe, desperado na talagang mga ito. Sa panahon ni Tatay Digong, wala kang makikitang isang Duterte sa plastic na yan. Puro pa pamimigay ng ayuda yon dahil nga pandemic. Dapat sinamantala na yun kasi, di ba, bawat plastic may magpagmumukha sana ni Duterte. Pero wala po tayong nakita. Dito ngayon mga kababayan, wala namang pandemic. Pero bakit may nakikita tayong mga pangalan na Romualdez dyan sa mga plastic na yan?
mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi nga raw masama ang tumulong sa kapwa, pero ang tumulong na may hinihinging kapalit na tila gamit ang pondo ng bayan ay hindi mabuti. Ito ang naging saad ng ilan sa ating mga kababayan matapos ibahagi ng isang netizen online na kumuha ng kanyang ayuda na ang kanyang bigas na nakuha ay may pangalan ni Romualdez at tinawag nga ito na Romualdez Rice. Kaya tanong tuloy ng ilan sa ating mga kababayan, saan nga ba galing ang pondo na ipinambili nito? At Kahit tawagin nyo pa ng Romualdez Rice, Tambalos Rice, Bangag Rice, no? Sige, ha? Ano lang, tanggapin nyo lang mga kababayan. Tanggapin nyo lang po kasi pang ano rin yan eh. Pantawid gutom rin yan. At saka parang mas maganda pa yan doon sa 29 pesos na rice na binibenta nila sa mga kadiwa, di ba? Tanggapin nyo po pero alams na, di ba? Huwag nyo na pong tangkilikin yung pangalan yan. Tanggapin nyo lang po. Siyempre, hindi naman yan nasama mga kababayan na tanggapin natin yan. Diba? Tax ng Pilipino yan eh. Tax mo yan. Diba? Bakit ka mahihiyang tanggapin yan? Tanggapin mo. Sila ang dapat mahiya. Bakit nandyan yung mga pangalan na yan? Bakit? Sa kanila ba? Sa kanilang pera ba yan? Ang binili ng bigas na yan? Diba? Ito ang nakakapagtaka eh. Mga kababayan, no? Dito sa mga ayuda ng mga pulpolitiko, tingnan nyo naman, magagandang bigas, di ba? Walang amoy. Pero yung sanang makikinabang lahat ng taong bayan, lahat ng Pilipino, doon sa 29 pesos na bigas, laon. Sinasabi nga ni General Macanas mabaho. At sinasabi naman ng ibang nagko-comment yung iba nga dyan may uod na. Nang kinain po nila, sumakit po yung tiyan nila eh. Anong masasabi niyo dyan mga kabayan? Ibig bang sabihin, pag binibigyan ng politiko, mas, kailangan na magandang bigas para maganda yung maalala nila. Ay nako, anong nangyayari? Parehas lang naman yan eh. Pondo ng gobyerno. Galing sa tax natin. Diba? Pero bakit ganitong ginagawa nila? Binabalahuran nila mga Pilipino. Ginagawa niyong mga hayop ang Pilipino. Ito ang naiisip ko kung bakit na-stack po yung bigas na yan, di ba? Siguro ko gusto talaga nilang gutumin. No? Na-stack naman palang bigas. Bakit ipinaabot pa na mabulok bago nila ibibenta ng mura? Ibig sabihin mga kababayan, talagang may bigas po ang Pilipinas. Hinuhold lang ng gobyerno. Ang masakit pa nito mga kababayan, ay nako, kung kailan pa talaga masisira na, doon pa lang talaga nila ibibenta pa. Hindi na lang ibigay. No? Matindi rin eh. At bakit kailangang lagyan pa ng pangalan ang ayudang bigas? Ayon pa kay Crisette Laureta Chu, she posted, "Tawa na lang tayo no, tawa na lang because this shameless and blunt politicking has become a subject of mockery. But di dapat tayo tumatawa. There should be a law that penalizes Martin Romualdez from using taxpayer money to Epal. A law that stops him from putting his name on rice, on coffee, on cash ayuda, on tarpaulins and events where they distribute cash aid as if it is from his own pocket. Hindi mo pera tong epal ka." Martin Romualdez shameless politicking is making Bongbong Marcos look weak. Sobrang garapal. Kung meron mang rude and ruthless, it's Martin. End quote. Diyos ko! Hindi po pwedeng mamigay ng bigas na wala yung pangalan nyo. Hindi po pwedeng mamigay kayo ng tulong na galing sa puso, sincere kayo. 'Di ba? Hindi yung meron na naman kayong agenda, ha? Sa totoo lang, ano ba ang rason bakit pinaglalalagay niyo yung pangalan niyo diyan? My God. Kasi nga may agenda kayo, gusto niyo matatak sa mga utak ng mga Pilipino, 'di ba? Yang apelyido niyo.
Hindi nyo naman talaga concern ang mga So, ang tawag po dyan mga kababayan ay libreng advertisement, di ba? Di ba kasi for example sa television, di ba? Palaging may mga patalastas, inaano talaga sa utak natin na, oh ganito, yung shampoo pampaganda ng buhok, ganyan, di ba? Para hindi makalimutan ng taong bayan. Ganito rin po yung ginagawa ni Romualdez. Kaya kahit saan, siguro, kahit sa anong paraan niya pwedeng mailagay yung pangalan niya sa mga cup or something na, di ba? Sa plastic, gaya nito, gagawin talaga nila yan para matatakpo sa taong bayan na may existing po yung pangalang Romualdez, di ba? Pero ang pagkakaiba lang noon at ngayon, mga karibin natin, kasi noon, talagang television lang, TV lang ang TV at radio, no? Yung source ng information. Ngayon po, may social media na. Ha? At hindi po kontrolado ng mga ipolitiko at pulpolitiko yung mga ibang social media. Diba? Kasi yung iba, kontrolado nila di ba? Kaya nalideactivate yung ibang mga accounts nila. Okay. So ngayon, hindi na lang po sila ang nag-a-advertise. Pwede na po natin i-counter, no? Yung mga ganitong gawain ng mga ipolitiko. Diba? Kasi hindi po yan tama. Pera po ng taong bayan tapos pangalan nilang ilalagay dyan. Diba? Sila na nga ang nakikinabang sa pera ng taong bayan, pangalan pa ilalagay nila dyan. Diba? Sila na nga po ang nangungurap, no? Ang siswerte nyo naman, libre na nga yung advertisement ninyo, may ano pa kayo, take out kung baga. Diba? Kung baga kung namiesta kayo, may take out pa kayong nakurap ninyo. Tapos na-advertise nyo pa yung mga sarili nyo, mga hinayutak kayo. Yeah. O, ganun talaga. Ay, nako. O, sa bigas pa lang yan, mga kababayan. Baka nga, mayroon din yan Romualdez sardines Diba? O, Romualdez noodles. O, antayin po natin yan. Ha? Eto, bigas pa lang po ito. O, Romualdez sardinas, Romualdez noodles, Romualdez kape. Nako, marami pa po yan. Toothpaste, toothbrush. Ha? Lahat po na maisip ninyo talagang gagawin po yan. Romualdez, mga kababayan. Desperado na kasi. Takot na sila ano na, tumiwalag na si BP Sara sa kanila kaya takot na takot sila ngayon. Lahat gagawin nila. O, panlaban nila to kay BP Sara. Diba? O, sila lang ang meron yan. Sila lang po. Ang mga Duterte wala po niyang ano na yan. Na mga pagpa-print na yan. Kasi hindi naman kailangan yan ng mga Duterte. Yung gumagawa lang yan, yung mga ipolitiko at mga politiko. Diba? At saka mga kababayan, dinadaan ko lang sa tawa kasi nabubuhay siya talaga ako dito sa Laon Rice na ito. Hindi yan yung kaya dun sa NFA. Yung 29 pesos lang, ibebenta pa. Sinasabi natin mga kababayan, ibigay nyo na lang yan, ipapakain namin sa aso at pusa. No? Hinintay pa talagang mabulok bago nyo ibenta Grabe kayo, pwede namang ipamigay na. Noon pa. Bakit? Tapos sinasabi nyo, wala tayong bigas, mag-i-import tayo. Ito nga, nagkakandabulukan na Dahil nai-stock lang. Mag-i-import ka pa ng bigas? Mahiya naman kayo. Marami pala tayong bigas. Kasi hindi po yan mabubulok malalaon kung kung talagang nag-short tayo ng bigas. Aba, matagal na pala tayong niloloko ng gobyerno. Mga kababayan. Matagal na po tayong niloloko kung ganun pala kasi mayroong bigas pala Nalaon na tuloy. Nabulok na. Dahil hindi inilalabas. Order pala itong gobyernong ito. Nasa palagay niyo mga kababayan, tama po ba? Dapat kasi nilabas nila yan Dinistribute na nila yan. Para maging mura naman yung bigas. Sana. Pero hindi. Pinabulok muna nila bago nila ibenta. At ibebenta pa talaga. Hindi na lang ibigay.
Grabe naman to. Gabaan kamunta. Sa mga waray, ano ba ang Tagalog ng gabaan? Basta. Gabaan kamunta nga tanan dito sa gobyerno. Ha? Saan niyo pa gimbubuhat nga diri angay sa mga tao? Ayan, yan po yung language namin dito, ha. Waray po yan, mga kababayan. At alam ko, marami pong mga waray ang nandyan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Mag-ingat po kayong lahat. Pati lahat po ng iba't ibang ano bang tawagan sa dialect, no? Yung mga Ilocano, Cebuano, lahat po kayo, mga kababayan, ay nako, sana makabili kayo nito ng para matikman nyo rin at masubukan. Kasi kami nasubukan namin, pero hindi kami bumili dyan. Kasi nung crisis talaga noon, mga kababayan, no? Pero sariling namin yun, sariling tanim. Kasi pag laon naman, yung matagal na talaga, na-stack na di ba? O, crisis noon, tapos medyo mabagyo rin dito sa summer yung mga palay, may mga tumutubo na, mga kababayan, dahil sa sobrang ulan. Yan na kahit hindi pa stock, parang laon na rin yung lasa kasi mabaho no? So yan, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion patungkol po dito sa mga politiko at politiko ng ating bansa? Ha? I-comment lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ng inyong pong reaksyon patungkol po dito. Right? Maraming salamat po. Pasensya na po kayo.